Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga, ganon din po sa laban ni Tito Sotto sa pagkasenado. At kanina nga mga kadabarkads, dinagsana naman po ang campaign rally ng Alyansa para po sa Bagong Pilipinas na kung saan ay kabilang dito si Tito Sotto. Sa loob at labas po ng Cuneta Astrodome ay napuno po lahat talaga mga kadabarkads. So ayan po si Tito Sotto at ipapakita ko sa inyo kung gaano po kadami itong mga nagpunta sa campaign rally po dito sa Cuneta Astrodome. And meron nga pong statement si Tito Sotto. Sabi niya, naniniwala daw po si dating Senate President Tito Sotto na kailangan daw pong tutukan ang prevention at rehabilitation sa paglaban po sa droga. Ayon sa kanya, panahon ng pag-isahin ang Dangerous Drug Board at Philippine Drug Enforcement Agency upang buuin ang Presidential Drug Enforcement Agency na tututok hindi lang po sa enforcement at prosecution kundi pati na raw sa prevention at rehabilitation. Ayon pa nga po dito, ex-Senate President Tito Sotto and ex-President Rodrigo Duterte killed remark, "I am treating it as a joke daw." Yan po yung sabi ni Tito Sotto. But a piece of advice to candidates, kapag pinag-uusapan ang mga issues, stick to the issues. Once you start personal attacks, you have lost the debate. So mag-stick lamang daw po sa issue pag nagkakaroon ng debate. Dahil pag pinersonal mo yung atake mo, mawawala na po ng control ang lahat. So yung sinabi daw po ni former President Rodrigo Duterte dati na parang iaano yung mga senador, parang alam nyo na yun. So ito po ay tinake ni Tito Sotto as joke. Joke lamang yun. So, ibig sabihin talaga, kilala po ni Tito Sotto itong si former President Duterte. 'Di ba? Na talagang sadyang mapagbiro po ito nga si Duterte. Kaya tinitake po ito ni Tito Sen as joke. Hindi niya masyadong pinepersonal yung mga sinasabi na yan. So, ibig sabihin lamang nito na marunong nang makipaglaro si Tito Sen dito po sa politics. Hindi niya masyadong sineseryoso kasi alam niya po ang laro dito. Talagang madumi yan. Samantalang, sinagot din po ni Tito Sotto ang political dynasties in the Philippines. Sabi po ni Tito Sen, iba-iba naman ang posisyon ng mga Sotto. It's not concentrated influence. Nagkataon lang na magkakamag-anak. So, hindi naman po si Tito Sotto yung tinutukoy doon, kundi itong mga tulpo po. No? Yan po yung sinasabi doon sa balita. Pero sabi po nitong si Erwin Tulfo, for now, since we have no law against it, let the people to decide raw. Tapos sabi pa ni Pia Cayetano, let's make it clear, we were elected. So, ang dami pong umalma doon sa naghain po ng petition para po i-disqualify itong mga tulpo, 'di ba, mga angka ng tulpo na siyang nagsipagtakbuhan po sa pagka-senador. Samantalang si Ramon Tulfo naman po ay may revelasyon tungkol kay Tito Sotto. Ano ba yan? Sabi dito, classmate ko Tito sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Masyadong matalino si Tito. Siya yung pinakabata na nag-graduate sa class namin. Dahil 2 beses siyang na-accelerate sa elementary school from grade 2 to grade 3, from grade 4 to grade 5. Noon pa man ay mabait na siya. Wow, matalino naman pala talaga si Tito Sotto, mga kadabarkads, no? Biruin nyo yun, ilang beses siyang nag-accelerate. So, ngayon ko lang nalaman yon mga kadabarkads, na itong mga Sotto pala ay likas sa kanila
yung pagiging matalino. Samantalang si Maine Mendoza naman po from Thailand, mukhang pauwi na po siya kasama itong si Chamito. So in-enjoy niya po talaga mga Kadaber Kads yung pagpunta dito sa Thailand. So hindi lamang po pag-attend sa White Lotus yung pinunta niya dito, kundi para mag-vacation na din at enjoy ang ambience sa naturang bansa. Samantalang isang SQ naman ang nag-change ng career, ayon po yan sa TVJ na page. Sinong SQ yan? Sabi kasi dito, wait, change career na si SQ KZ. Kasi makikita nga dito sa binahagi pong video ng TVJ na page na from SQ Singing Queens ay eto nagtatricycle na lamang. Etong si SQ Casey. Pero joke lamang yon. Ang ginawa niya po talaga dito mga Kadaber Kads ay naghanap po siya ng mga tao na pwedeng mag-shoutout sa kanilang mga mahal sa buhay. So nakakatuwa lang mga Kadaber Kads dahil itong mga SQ natin ay nabibigyan na po talaga ng sapat na exposure dito po sa Itbulaga, sa YouTube channel ng Itbulaga, and syempre sa TVJ po na page. Talagang binibigyan nila ng sapat na exposure. Katulad na lamang netong si SQ-an. Hindi po ba? Si SQ-an ay merong portion doon sa Porinoy, 'di ba? Na siyang bagay na bagay talaga sa kanya. Marami nga pong nagsasabi na dapat ay i-train na din daw ang mga SQ natin sa hosting dahil sa tingin po ng marami ay kayang-kaya po ng mga singing queens ang pag-host. Dapat kasi flexible daw pag nandirito po sa Itbulaga. Marunong sumayaw, marunong kumanta, marunong mag-hosting. Para daw pag maraming absent sa Itbulaga, pwedeng isabak eto mga SQ natin. Na siyang agree ako mga Kadaber Kads kasi hindi po nawawalaan ng absent dito po sa Itbulaga eh. Syempre merong mga commitment na dapat asikasuhin eto mga Itbulaga host. 'Di ba? Tapos may mga event pa na dapat ay attendan. So minsan kinukulang sila sa mga host. Kaya oras na siguro mga Kadaber Kads, no? Na i-train na ito mga SQ natin at bigyan ng chance na sila naman yung humawak po sa isang segment. Dahil nakikinita-kinita ko, may mga talent naman talaga ito sa hosting. Hindi lang talaga sila nabibigyan ng ng isang segment na kung saan magsasalita po talaga sila ng sa ganun magkaalaman talaga at makita natin yung potential ng mga SQ. So, agree po ba kayo mga Kadaber Kads sa aking suggestion na i-train na din ito mga SQ natin dahil malaki ang potential nila? So, let me know mga Kadaber Kads kung agree kayo dito sa aking suggestion. Mag-comment kayo dyan sa baba tapos sabihin nyo agree. Bigyan po ng role ang mga singing queens na mag-hosting dito po sa mga segment ng Itbulaga. Okay? So, paano hanggang dito na lamang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. And don't forget to like, share, comment, and subscribe.